Live mula sa studio ng DWBL 1242. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. November 24 ngayon, 9:30 to 10:30 dito sa Gabay ng OFW International. Napapanood nyo ba kami? Kasya ba kami sa frame? Yan, payat na ako. At syempre kasama natin si Jonas Rivera at si Attorney Jonathan Villasoto. Pag-uusapan natin, naku, punong-puno tayo ngayon. At Pearly, kung nakikinig ka at nanonood ka, I'm sure nanonood ka, pakisabi na lang kay Labat Redilus Conferido na tumawag siya ng 9:45 para pag-usapan natin yung naiwanan natin topic last Saturday, hindi namin na isama yung tungkol sa direct hiring. Pinag-usapan namin last Saturday tungkol sa placement fee na napakataas. So, paano ito maiwasan at ano yung alternatibo? So, bati naman kayong dalawa dyan. Attorney, una yung matanda. Ako pinakamatanda, tapos siya ikaw pinakamata. Go! Kala ko alphabetical order. Good evening, Tita Lou. Sa'yo, Jonas, brother. Good evening. Sa mga tagapakinig po natin sa loob ng Pilipinas, magandang gabi po sa inyo lahat. Nasa labas naman po ng Pilipinas na ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyo dyan. Ikaw naman, Jonas. Ito po yung pinakabata sa tatlo. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa inyo at malapit na po ang Christmas. Yeah, ilang araw na lang. 30 days. 30 days na lang. 30 days na daw, sabi ni Atty. Naku, lapit-lapit na nga. Sana ang inyong paghahanda ay nagiging maayos at matiwasay at nagiging masaya. Sana kasama nyo ang pamilya nyo pag Christmas. At syempre, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration. 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat. Maraming salamat din sa POEA at sa Pag-ibig Fund. At syempre si Atty. pala galing ng Davao. Davao at Cagayan de Oro po. Kumusta naman ang Davao? Philippines. In terms of peace and order security, talagang secured po kayo doon. Talaga. Parang Marikina ba yan? Maayos? Doon po, yung po si Juan, di ba? Si Mayor Duterte. Na yung kilalang Mayor Duterte, babae ngayon, Vice Mayor yung ama. Oo. Mukhang babalik sa pagka-mayor sa next election. Ay, ganyan naman talaga political dynasty. Ano ang favorite tea ng mga politiko? Dynasty. Diba? Attorney, ano bang meron sa Davao na ibig sabihin magugustuhan ba ito ng mga turista? Di pa ako nakapunta ng Davao. Marami ho kayo makikita outside ng city proper. Nandyan ho ang Eagles Farm. Eagles Nest, kung tawagin nila. Meron sa Antipolo niyan. And then, yung breeding ng mga monkey-eating eagle. Andun na yes. At yung kanilang crocodile farm, may mga exotic sila mga pagkain doon na mula sa karne ng buaya. Okay, di ba doon, kagaya dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, matraffic sobra? Di ba matraffic depende doon sa rin Baguio? po sa Davao? oras. Kung may mga rush hour din po sila doon sa morning and afternoon. Pero lumulag din ho. Okay lang, medyo prone din po sa flooding. Maganda ba ito? Parang gusto ko magpunta ng Davao. Kasi pag sinabing Davao, parang disiplinado yung mga tao. Malinis yung kalsada at disiplinado talaga. Pati mga taxi drivers, din nyo pala makikita kung ano ang palakad ng local government. Actually, meron no sila doon at yung peculiar doon sa city government, meron silang parang 911 parang emergency response. Talaga? Talaga may mga mobile na naggagala at saka parang mukhang covered lahat ng CCTV bawat sulok ng Talaga? syudad. May CCTV sila? Wala nga police saka mga traffic enforcers sa mga kanto kahit anong oras. Talagang traffic lights na nagmagana pero disiplinado yung mga motorista at tumitigil sila pag red lights. Parang Singapore na po ang dating. Dapat talaga ganyan ang ating leaders. Medyo diktador. At syempre, sarap ng pagkain. Ay, gano'n. Syempre. Masarap talaga pagkain dyan. Napunta ka na Davao? Yup. Ako Siguro hindi twice pa or thrice na. At syempre natin makakalimutan ng Davao Pearl Farm. Asamal. Asamal Island daw. Asamal Island. Kasi nagpunta na ako ng Davao pero hanggang airport at Kapitolyo lang nung nagre-reporter pa ako kay Ramos. Siyempre, susunod-sunod ka sa presidente. Kung nandun siya, nandun ka lang. Kapitolyo Airport. Kapitolyo Airport. Wala lang. Pero mukhang yung ferry service na inilipat na nila ang Jensen, yung kanilang ferry ay Samal to Davao City na lamang.
Okay. Minsan nga, mamamasyal ako dyan sa Davao. Maganda. Actually, maraming mga wonders na nasa Davao, natural wonders. Nandiyan din syempre pinakamataas na bundok ng Pilipinas sa atin. Mount Apo. At hindi lang yan, Jonas. Ang Davao City, kung hindi man pinakamalaki, isa sa pinakamalaki sa Pilipinas o sa buong mundo. One of the largest cities. Yeah, correct. Kami na bala dyan. 9:34 ang ating oras. Pag-uusapan natin tonight, syempre, yung mga bawal. Alam nyo ba, ang higpit-higpit pa lang ngayon sa Australia. Mga hindi umaati ng pidos dyan na hindi nakikinig. Mamaya merong ikukwento si Attorney Jonathan Villasoto. At yung mga nagbabakasyon, hindi nyo na kailangan pumila. By appointment na po, pupunta sa Balik Manggagawa. At syempre yung ating event. At meron pa rin tayong pag-uusapan tungkol sa property. Dahil tutuloy po natin yung ating serye. Ako, napakaganda. Alam mo, Tito, napaka-interesting yung property topic. Kasi maraming concerns dyan ang ating mga kababayang OFWs, lalo na pag nagkakaproblema na sila sa relationship nila. Parang ako, may problema rin sa property. Meron kaming kotse, basta 1 million, etc. Hindi ko magamit, ayaw bigay. Ang kotse ko, liit. Yung problema ko rin yung property na yung conjugal pala yan. No? Ano ang ibig sabihin ng conjugal property? Mamaya pag-uusapan po natin yan. Anyway, 9:34 ang ating oras. Babalik ang programang gabay ng OFW International. Nikon, kung ikaw ay nakikinig, pag-uusapan natin tonight ang Model OFW Family of the Year Awards na gagawin ngayong December sa SM Mall of Asia ba yun, Attorney? Ang alam ko, December 8 yan, last December year. 10 po, kung Dole anniversary. Sa December 10 po sa MOA SM Exxon. Anniversary ba? Yung MOFE model? Founding anniversary po yan. Tapos meron pa rin silang Model OFW Family of the Year Awards. Baka po gagawin during the Iba pa yun, ha? Bonggang-bongga po yan para sa mga kababayan nating OFW na dapat ipagmalaki ng kanilang pamilya. Oo, ang kanilang pamilya ay buo pa rin, maraming dato, maraming pinag-aral, yung mga anak matitino. Yan. Pasok ka ba dyan? Siyempre, pinapakita niyan, Tito Lu, yung mga values ng mga Pilipino, di ba? Kung anong pagpapahalaga meron tayo. Lalo na yung mga OFWs, di ba? Okay, babalik ang programang gabay ng OFW International makalipas ang ilang paalala dito pa rin sa DWBL sa Pilipinas at sa ating website www.gabaynangofw.com. Pasko pong ito ay isa sa magiging pinakamasayang Pasko sa ating bansa. Ito po ay dahil sa ating napakalakas na ekonomiya at masigabong takbo ng ating progreso. Ito po ay dahil sa inyo, ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kaya kami po sa Film Life ay lagi niyong magiging kasama sa pagpaplano at sa pagbabalik ng inyong talagang pinagtrabaho para sa inyong mga pamilya. Ang aming pong Balikbayani program ay isa sa mga bagay na maaasahan nyo para may katuwang kayo sa inyong pagpaplano. Ako po si Rex Mendoza at kasama ko ang buong Film Life sa pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Po si Attorney Jonathan Villasoto na nag-aanyaya sa inyo na makinig at sumubaybay sa programang Gabay ng OFW International na mapapakinggan tuwing Sabado ng gabi, alas 9:30 sa oras ng Pilipinas. Ang ating pong programa ay tumatalakay sa iba't ibang issue tungkol po sa sitwasyon ng ating pong mga kababayan na ng ibang bansa. Hinihikayat din naman po kayo na magtanong ng inyong mga problemang legal. Looking for a place to unwind? Craving for sumptuous dishes like crispy pata, beef caldereta, sisig, inihaw na pusit, nilagang bulalo, and a whole lot more?
Celebrate at Jerry's Grill with over 48 branches nationwide. Because we believe that Filipino cuisine is world-class, Jerry's Grill goes international. Now proudly serving Pinoy food abroad. 31005 Courthouse Drive, Union City, California. 11710 South Street, Artesia, Orange County, California. Marina Bay Sands Hotel, Singapore. On standby lang, attorney. That's grilling without borders. Jerry's Grill. You'd still rather be at Jerry's. Maka Pinoy, maka Jerry's. 332-1111 for functions, catering, and delivery. Okay, balik tayo sa programang Gabay ng OFW International. 9:38 ang ating oras. Kasama pa rin natin si Jonas Rivera at Attorney Jonathan Villasoto ng Employees Compensation Commission. Siya ay isa nating regular co-host every Saturday at syempre last Saturday absent lang siya. At nasa linya na natin si Labor Attaché Ray De Luz Conferido mula sa Taiwan. Kasi last time nalimutan natin pag-usapan tungkol sa direct hiring, nalimutan natin kaya babalikin natin siya. Magandang gabi, Labat! Magandang gabi, Lou. Magandang gabi rin kay Jonas at kay Attorney Villasoto at sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig. Okay. Attorney, parehong abogado itong kausap natin. Di ba Labat, attorney rin kayo? Not necessarily. Ay, gano'n. Akala ko lahat ng labor attaché abogado. Okay. Okay, Labat. Kasi last time, nalimutan natin pag-usapan tungkol sa direct hiring. Di ba sabi nyo, pwede naman ang direct hiring dyan? Totoo. At yun ay ang pinopromote ng ating gobyerno at ng Taiwanese government also. Mm-hmm. Paano ba yun? Yung po bang first-timer mula sa Pilipinas, pwedeng magpunta dyan na hindi na magbabayad ng ganong kalaking halaga? Actually, lahat ng workers na pwedeng pumunta rito sa Taiwan, caretakers, domestic helpers, fishermen, factory workers, lahat sila ay nasasaklaw nung direct hiring program na tinatawag nating Special Hiring Program for Taiwan. Kaya lamang yung mga caretakers, dahilan sa ang nagpo-process ng kanilang dokumento ngayon dito sa Taiwan ay subcontracted dun sa tinatawag na Direct Hiring Service Center, ay nahihirapan sila. Wala silang mandate para dun sa first-timer kasi kailangan bago umalis yung worker dito sa Taiwan, kumpleto na ang kanyang dokumento at kukunin na lang niya yung visa niya sa Taipei Economic and Cultural Office dyan sa Makati. So pati yung OEC ay dapat na ini-issue na. Kaya in practical terms na ngayon, pag caretaker o domestic helpers ang pinag-uusapan, tinatanggap lang ng Direct Hiring Service Center yung mga babalik uli rin sa Taiwan. Pero for the factory workers and other types, kahit na first-timer, pwede silang saklawin itong direct hiring program. May tanong po dito, napakilinaw lang mula sa ating Facebook. Labat meron po tayong tanong dito paglilinaw po ni Miss Minerva Maloles Masaganda. Ito po ang tanong niya, totoo po bang pag first timer di pwedeng magpa-direct hire? Kasi balo ko po sanang ipalit anak ko dito sa boss ko, kaso sabi ng broker ng boss ko, if first timer di pwedeng hindi dadaan sa agency, which I doubted, he said. Jonas, kagaya ng naipaliwanag ko, mali yung itinuro. In the first place, mali yung source of information niya, broker. Yung broker ay kontra sa direct hiring program, kaya hindi siya magsasabi ng encouragement for direct hiring. Kaya ang sagot ko dyan, mali yung pinagtanungan niya. Pwede naman, kaya lang medyo pag caretaker o domestic helper, medyo mahirap kasi kailangan ikuha muna ng permiso at talagang kilala ng employer yung worker na i-hire. Kaya ang pagdating sa caretaker and domestic helper, preferred yung pabalik dito kasi nandito pa lang sila, ipo-process na dapat yung kanilang permiso. Yung employer kasi dapat kumuha ng permiso to hire at yun ay usually ginagawa niya within 4 months before the expiration ng contract ng existing worker. Pagkatapos, within... hello? Opo. Go ahead po. Within 60 days. Within 60 days bago matapos yung kontrata, yung employer ay kukuha muli ng tinatawag na visa permit. Yung visa permit na yun ang magsasabi sa kanya
na bukod sa meron siyang karapatang mag-hire ng foreign caretaker, ay makakakuha rin siya, assured siya na makakakuha ng visa dyan sa TECO. At after that 60-day period, pwede niyang i-access yung website namin sa Taiwan, yung MECO, www.meco-org.tw, kung saan madadownload niya yung standard employment contract. May mga ilalagay siyang informasyon doon, batay doon sa permiso na mag-hire at visa permit. At pagkatapos yon ay ipapadala sa amin yon, ipipresent niya sa Direct Hiring Service Center, at yung Direct Hiring Service Center naman ay ipo-forward sa aming opisina yon para i-verify. At pag binerify namin yon, i-issuehan na rin namin ng OWA coverage of membership yung worker, at kasama na rin doon yung OEC. Kaya pag pinadala namin yung dokumento na yon, diretso yun dun sa applicant worker sa Pilipinas, pupunta na lamang siya sa TECO, kukunin niya yung visa. At pagkatapos nun, yung kanyang ticket, didiretso na siya rito sa Taiwan nang walang binabayarang ahensya sa Pilipinas o broker's fee dito sa Taiwan. Okay. Okay. Jonah. Yun. May katanungan po si Opo, actually malinaw po, Labat. At least alam na po ni Miss Minerva Masaganda at sa iba pa nating mga kababayan na sa Taiwan, kung meron kayong mga tanong, wag po kayo sa broker magtanong. Mas maganda po. Kasi hindi kikita ang broker. Yun. Actually kasi wala silang Ganito kita. Pa, in fact, Jonas and Lou, ini-encourage namin yung mga pabalik dito sa Taiwan, malapit na matapos yung contract nila, mga 6 Before months. expiration po. Bago matapos yung contract nila, tumawag na kayo sa amin sa MECO, at kung nahihirapan kayong kumbinsihin yung employer ninyo, meron akong technical officer, si Miss Masi Wiang, marunong siyang mag-Mandarin. So ipapakausap ko yung employer para makumbinse na mas mabuti itong direct hiring na ito o special hiring program kaysa sa mag-agency pa sila, para magaan para sa employer at magaan para dun sa ating worker ang mga economic na pasanin. Yan. At least alam na po natin. So, yung mga kababayan po natin, diretso po tayo kay Labat o sa office ni Labat ng Conferido, sa ng MECO. Okay. May nabasa po ako sa wall nyo, sa Facebook, di ba? Nakalagay po doon, sabi niya, ang collection ng unauthorized fees ay isang forma ng illegal recruitment. Kung lahat ng workers bago pumunta sa Taiwan ay i-report sa POEA ang lahat ng kumukolekta ng unauthorized fees, ibig sabihin lagpas sa 1-month salary for factory workers, at kahit na magkano lagpas sa documentation cost for caretakers, household-based workers at fishermen, mauubos ang lahat ng gumagawa ng illegal at mapapalitan sila ng mga sumusunod ng tama sa batas. Pero meron na akong tanong, at Labat, kung ang isang gustong mag-abroad na, nagmamadali na, parang kapit sa patalim na yung ginagawa nila. Kasi po, kung lahat i-report sa POEA, magagalit sa kanyang agency, hindi na siya makakaalis. Yan ang mga maling kaisipan, Lou, na dapat nating ituwid. Sapagkat ang pag-hire ng workers ay hindi karapatan ng mga ahensya. Ito ay pribilehyo na ibinibigay ng gobyerno sa kanila. Pagka ngayon, ang mangyayari, mas matatakot pa yung workers natin sa kapangyarihan ng mga private agency kesa ng kanilang gobyerno. Baka ang gawin ng gobyerno ay tanggalan na sila altogether ng rights, kagaya ng ginawa namin sa Korea at saka sa Japan. Kasi po kung pwede yan kung grupo sila, marami sila, malakas ang loob. Pero kung ikaw, halimbawa ako po, gustong-gusto ko na mag-abroad. Ngayon, i-report ko pa yung sa POEA yung isang agency. Matatagalan, matetenga ka. Di ba? Hindi siya makakaalis. Kasi ito, base sa karanasan ko, kapag merong isang hingi sa akin ng tulong, irereklamo yung recruitment agencies. Kapag kakausapin na namin sa radyo, ayaw na niya. Kasi daw baka hindi siya mapaalis. Baka daw po pag-initan siya. Napakaraming ahensya para mapag-initan siya ng lahat. More than 1,000 yung ahensya sa Pilipinas. Kung magalit sa yung isa, napakarami pa ng iba. At ano naman ang choices mo na mas mabuti? Nagmadali kang pumunta sa Taiwan, tapos alay ng 3 taon mong kontrata ay nagdurusa ka naman na nagbabayad ng napakataas na placement fee. Alin doon ang mas rational na choice? Mag-delay ka ng konti, pero maayos ang iyong
ang iyong pagtatrabaho o nagmadali ka at madali kang nakumunoy. So, kailangan talaga mag-organize, mag-unite yung mga OFWs. Tama. Para... Kaya nga yung mga programang kagaya ng katulad ninyo, biglang bawi ka, tayo kayo ng union ng mga workers for overseas. Opo. Tama Diba? yung advocacy niya, no? Para matanggal na yung mga yumayamang recruitment agencies. Ngayon, Lou, ano? Opo. Dahil nga dun sa masigasig namin pagpapatupad ng batas dito sa Taiwan, yung mga ilang agencies natin natututo na ngayon, binoboycott na nga na muna nila yung Taiwan dahil sa kanila lang napupunta lahat ng burden. So nakikita nila ngayon unti-unti yung liwanag na mas mabuti yung sumusunod sa batas kaysa kikita ka ng maraming pera tapos isang dagliang kaso lamang, wipe out ka. Actually, yung OFWs may power na yan sa Facebook lang, yung PhilHealth. Lalo na ngayon, ang bilis-bilis ng reaksyon. Right. Imagine mo ngayon, Lou, yung Radio Pinoy Fans Club lang, kapag may inapi sa mga yan, Kuyog. Ilagay nila sa Facebook, kalat na yan lahat dito sa Taiwan. Oo nga po. Ang sinasabi namin dito, i-post ninyo yung mga karanasan ninyo to particular agencies. Kung mga walang yang agency yan, pangalanan ninyo at sabihin ninyo sa mga kababayan natin, iwasan yung agencies na yan. Merong isang dating katulong sa Hong Kong, Lou, no? Meron siya ngayong website, kung di ako nagkakamali, OFW Watch. Ngayon, meron na siyang call center sa Mindanao. Isa sa mga advocacies niya. Dati siyang katulong for 20 years sa Hong Kong, pero ngayon, presidente siya ng isang call center company. So ang advocacy niya ay i-blacklist by way of internet yung mga gumagawa ng kawalanghyan. So ngayon kasi ang trend the world over is towards fairness and transparency. So kung di ba magsinungaling ka lang, mangopya ka lang nang hindi mo ina-acknowledge kung sino yung kinopyahan mo ngayon, ay bubulabugin ka na ng buong daigdig. Senator So Soto. dito pa kaya hindi natin mabago. Tama. Tsaka ang lakas po ng power ng OFW kung magkakasama-sama lang talaga sila. Pero I agree with you, 101%. Bago po tayo kumala sa labat, meron po ako nabasa na meron isang OFW dyan na parang tumakas o tumalon sa isang building tapos dahil ire-rapin siya. Hahalayin siya? Pinapa-verify pa namin yung kahapon na Lou. Hanggang ngayon, hindi kami makatanggap ng confirmation kung totoo ba o kwento lamang. Pero ang balita namin, tinimbre sa amin yan ng UMWA sa may bandang Kaohsiung daw. So pinapacheck ko dun sa mga kasama natin sa Kaohsiung kung totoo o hindi. But so far, I haven't had any firm confirmation. Okay. At tanong ko lang po, dyan po sa MECO, ano po yung mga programa ng magaganda naman tungkol sa, kasi syempre yung mga OFW ng homesick din yan, para hindi na sila mapariwara. Ano pong programa ng MECO ang kapakipakinabang para yung Sunday naman nila, ma-enjoy nila? Mapakarami, Lou. Every Sunday, merong kaming kurso, mga kurso na pinapatakbo sa Ugnayan Center, no? Meron tayo yung Tulay Aral Computer Center, may basic at advanced computer learning, meron ding computer maintenance and troubleshooting, at may computer assembly. Kagaya na kwento ko na yata sa inyo before, sa halagang 800 NT, sa about 1,200 pesos, nakakabuo na sila ng sarili nilang computer dito. In training po ng OWA po ba, di ba? Wala namang bayad yon? Walang bayad yon. Ang tusin lang nila kung magbubuo nga sila ng computer ay yung mga spare parts na magiging kanila rin naman. So may bartending kami, may food processing, may baking, may dressmaking, may women's accessories, meron pa kaming ikebana, yung flower arrangement, may nihongo, may mandarin. So itong taon nito mahigit 1,500 na yung napapag-graduate namin. At talagang napapakinabangan nila kaya umuwi sila sa Pilipinas o magpunta sa ibang bayan. Bukod doon, may mga social activities din kami. In fact, sa December 9, meron kaming Paskong Pinoy dito. May pupuntang mga sikat na artista dyan sa atin sa Pilipinas. Pinasasaya natin sila. Every Sunday, halos lahat ng mga community organizations natin, meron silang mga sports activities, bowling tournament, may fundraising, may mga trabaho, yung mga fishermen, may sarili-sarilang grupo, lahat sila nakakagamit ng ugnayan both for training and social or socio-cultural activities.
Okay, nakapunta na ako dyan sa Ugnayan Center. Okay, maraming Nakita salamat. mo na siguro? Opo, nakita ko. At saka yung So ikaw ay buhay na Saksi. testigo Tagapagpatotoo. na merong ibinibigay. yes. At ito ay programa ng MECO at ng OWA, di po ba, Labat? At ng Department of Labor and Employment. Huwag po ninyong kalimutan ng aming mother agency. Siyempre. Busy si Secretary Rosalinda Baldos. Alam ko, kagagaling lang po niya. Nakita ko yung mga pictures niyo Jamming with OFWs. Okay, maraming salamat, Labat, sa oras ninyo. At natapos na po natin yung topic natin. Kasi nga, bigla kong naalala nung pagbaba ng phone last Saturday. Hindi pala natin napag-usapan tungkol sa direct hiring. Okay, salamat po. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na maunawaan ng ating mga kababayan na ginagawa natin. Sige po. I-upload po natin yung mga lahat ng sinabi nyo dun sa ating website sa gabay ng OFW.com. Okay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Bye. Okay. Good night. Okay, balik tayo sa programang Gabay ng OFW International dito pa rin sa DWBL. At siyempre, babalik tayo kay Attorney Jonathan Villasoto kaugnay ng topic natin last Saturday tungkol pa rin sa property. Huwag po kayong aalis. Diyan lang kayo.